nagsimula ako sa ABS-CBN, nagsimula ako sa isang linggo na po sila, tapos naging MTV, pagkatapos nung nawala ako sa ABS, napunta naman ako sa TV5, nagkaroon po din ng Wheeling Willie, tapos sa Wheel Time Big Time, and then Wawa Willie. So, and then after that, nahinto ako ng 2 taon, napunta naman po ako dito po. At nandito pa rin hanggang ngayon, dito po sa Kapuso Channel GMA7. Which is, that was 2015. Nung ako po ay nakabalik dito sa television, sa mga taong mga nagtitiwala sa akin. Alam niyo, no March 16, 7 p.m., pinatawag po ako ng mahal na Pangulo, ang mahal na Pangulo si Presidente Duterte, at kasama ko ho doon, of course, ang aking legal advisor, Attorney Freddy Domingo, at present din po doon si Secretary Medaldea and Senator Bongo. At nung pinatawag po ako, siyempre bago ka patawagin muna sa Malacanang, maraming mga procedures. Mag-RT-PCR ka, di ka basta-basta pwede pumunta ron, maraming mga protocols, and then doon ako nag-dinner, March 16 ho yun, sa Malacanang. At nagsimula kami ng mga 7:30, natapos ho kami doon almost past 12 na ho, almost 1 o'clock. At sige, pakita lang natin yung picture. Ito ho, papakita ko lang sa inyo. Ito para malaman nyo, hindi naman ito na-publish, no? Kasi hindi ko naman pinapakita na natin direct yan. Yan ho, at kasama ko dyan, ayan yung pangalan ko, Mr. Wilfredo Revillame. Bawal kumuha, pero nagpaalam ako, pwede ho bang kumuha? Pumayag naman, ayan ho. Yan si Presidente, ako yung nakaharap na yan, ayan po. Ayan po si Senator Bongo, ang mahal na Pangulo. Sa Malacanang po ito. Diyan sa guest house sila. Kasama din po namin si Secretary Medaldea. Yan. At may nag-uusap po kami. Nakausap po ko ng Presidente. And then, yung iba pang rito, pakita natin. Di ba? Ayan po, nakapag-picture ako sa kanya. First time ko siyang na-meet na nakapag-usap kami ng almost 5 hours, no? 5 oras po kami magkano. Ihinga ako, hindi ako makatayo. Nintay ko muna siya mag-CR. Yan po. So, yan po, bago ako umalis, nagpa-picture kami ganyan. Souvenir po ba? Yan, souvenir ho namin yan. And then, yan po. Tapos, naisulat na nga ni the late Ricky Lo, isang good friend ng Philippine Star noong March 2021, 12 a.m. pa nga ito, Duterte to Willie. Gusto ko, tumakbo ka. Yan po yan. At yan, si Secretary Medaldea, ako po, si mahal na Pangulo, President Roa Duterte, si Senator Bongo, and my lawyer, Attorney Freddy Domingo. So, alam nyo, since March hanggang ngayon, pinag-isipan ko mabuti. Pinag-aralan ko mabuti, pinagdasal ko, marami ako mga kaibigan na kinausap, marami ako mga taong nagtatanong at pinakikiramdam, management, ordinaryong tao, kasama ko sa programa, di ba? Lahat to. All walks of life. So, dumating na yung point na I have to decide, which is, ito nga ako ngayon. Kasi nga, ito yung second to the last day ng filing, bukas na lang po ang filing. So, hanggang kagabi at yun, nung last Sunday, tinawag ko yung mga kaibigan ko, mga taga-Kabanatuan, dumating din doon si John Estrada, si Lito Camo, yung mga malalapit sa buhay ko, at may mga nakausap ako, mga talagang galing talaga doon sa, kumbaga, saan ako nagsimula. So lahat ng ito, kinausap ko. Kumbaga, kinausap ko yung sarili ko. Kailangan ikaw magdesisyon sa buhay mo, hindi ibang tao. Hindi yung opinion nila, dapat kausapin mo yung sarili mo kung gusto mo ba to, kaya mo ba yan, anong gagawin mo dyan? Weigh mo yan As etong programa mo, na araw-araw, Monday to Friday, nakapagbibigay ka ng saya, nakakapagbigay ka ng tulong sa abot kaya mo, so lahat ng ito, binabalansin mo sa buhay. So nakikita ko ngayon, nakikita kong hindi nagkakasundo. Nakikita kong nagbabangayan. Nakikita mong pataasan ng ere, hanapan ng dumi, hindi ba? Sabi ko, napakahirap pasukin ng isang bagay na ganito yung papasukin ko.
Una sa lahat, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po isang drummer lamang nagsimula na kumikita dati ng 50 pesos, 80 pesos, 120 pesos. At yun, hanggang kailangan mo lang mabuhay. Makakain ka lang, makapagbayad ka ng kwartong bed space mo. So, lahat po ng ito, di ba, bumabalik, nanunumbalik sa isip mo. Hindi ko kinausap yung mga anak ko eh. Wala akong kinakausap. Basta kinausap ko lang yung mga, alam niyo na, syempre, yung mga taong gusto kong madinig yung opinion, yung totoo ang sasabihin sa akin. Actually, ito. Meron na akong COC. Ito yung COC ko. At I really have to decide. Nung nag-usap po kami ni Mahal na Pangulo, hindi lang po isang beses. There was a time, nasa kwarto ko, nakadinner ko si Secretary Bernard Romulo, at nakausap niya si Presidente, tinawagin, nagkausap din kami ng Presidente doon, sinasabi niya, gusto ko, tumakbo ka, ikaw yung number 1 sa listahan ko, para makatulong ka, alam ko hindi ka magkukurap, alam ko tutulungan mo yung ating bansa, ating mga kababayan. Every time na nag-uusap kami ni Presidente, isang personal, 3 beses sa telepono. Up to the last time, last week ko, kinausap na naman niya ako. Nag-usap kami sa telepono through Senator Bongo. Actually, may video tayo, no? Panoodin lang natin itong video na madaling araw ho, nagising ako, sinend sa akin ito ng Senator Bongo. Kasi parang nagte-text siya sa akin, maaga ako matulog, 9:30, 10 o'clock, may nakakatulog na ako. And then, eto, panoodin lang natin yung video na to. Willie, si Mayor to. Kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero paragi itang nalaala. Dahil gusto ko sanang maging senador ka. Sabi ni Bong, medyo nagdadalawang isip. Pero ganun pa man, open yung slot mo until the last minute kung ayaw mo na. Talaga. Pwede na tayong mag-usap ulit. Sana in the meantime, more success sa programa mo sa mga tao. At believe ako sa appeal mo sa masa. Mabuhay ka. Yan po, si Mahal na Pangulo Duterte. Madaling araw po yan, sinend sa akin ni Senator Bongo. Kaninang maga, kausap ko na naman si Senator Bongo. Medyo matagal kami nag-usap. Pinapatanong nga doon ng Mahal na Pangulo ko ng desisyon ko. In fairness po kay Senator Bongo, kay Secretary Medaldea at sa Mahal na Pangulo, hindi po nila ako pinipilit. Ang lagi nila sinasabi, tingin namin makakatulong ka. Tingin namin hindi ka gagawa ng masama. Ang tingin namin, hindi ka magkukurap. Hanggang kanina hong umaga, talagang hati ka eh. Gusto ko ba to? Hindi ba? Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Hindi ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh.
Dahil bumoto ho ako sa mga taong ito, tapos siya na nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Alam nyo, napakahirap po pasukin ng politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, ang hirap eh. Gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Malalagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating namumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatrikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging, ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba namumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number 1? Bakit Gangnam Style? K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging sa kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo umasenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang nagpapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba to? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko
hindi politiko. You should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo yan sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. COC, hindi ko kakayanin. Pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. Oh, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ang buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos ng a lot of chances in my life. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang desisyon ko. Itong sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko. Huwag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo dasal ang kapwa mo. Tulong. Di ba? Sa lahat ng mga frontliners, doktor, health workers, lahat. Saludo ako sa inyo. Sobrang gagaling nyo. Sobra. Makikwento ko lang, bago ako makipag-meeting kay Presidente, I've talked to my lawyers, sa sarili ko, tinawagan ko si Secretary Harry Roque, Senator Bongo, Secretary Medaldea. Sabi ko, okay lang po bang magbigay ako ng cheque sa Presidente? And that was the time na talagang, sabi ko, aanin ko tong perang to. Pinagkalooban na ako ng Diyos from ABS, TV5, hanggang ngayon nandito ako. Kung ano man meron ako, pwede kong i-share dahil ang daming namamatay, ang daming nahihirapan. Sabi ko kay Senator Bongo, Senator, meron akong check in 50 million. Kahit 100 million, ipagkakaloob ko kay Presidente. Sa kanya lang ako nagtitiwala at pwede naman niyang ibigay sa DSWD. Sabi nila, hindi magandang tignan, which is naintindihan ko. Hindi magandang tignan kasi pangit tumanggap ang Presidente. Pero yun yung nararamdaman ko dun 50 million, 100 million, hindi ito pag-aangat ng sarili ko. Totoo po yan, alam yan ng Senator Bongo. That was last year. Nung nagkakaroon tayo ng lockdown. Sabi ko, aanuhin ko yung naka-time deposit na pera. Aanuhin ko yan. Ang dami nakakailangan. Pero hindi naman nila tinanggihan. Sabi lang, hindi magandang tignan. Kaya ang ginawa ko, nagbigay po ako sa jeepney drivers, pumunta ako sa lahat ng mga binagyo. Yung worth noon, 50 million, na ipamigay ko po yun sa sarili kong desisyon. Kaya saludo rin po ako kay Senator Bongo, sa Malacanang, kay Presidente, dahil hindi sila tumanggap. Hindi ba dapat tatanggapin na, pero hindi sila tumanggap. Ang sabi ni Senator Bongo, ikaw na lang gumawa ng paraan, itulong mo na lang sa mga kababayan natin. Dumating yung time na humingi ng tulong yung mga jeepney drivers, na bagyo, lahat. Kaya yun lang ako. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil wala akong ambisyon na anumang posisyon sa gobyerno. Diyan lang ho kayo. Babalik po ang programang Wawawin para sa inyo. We will be back. After ho ng mga nasabi kong yun, galing ho sa puso ko yun. Pasensya na ho kayo. Nasasaktan kasi ako sa nangyayari sa atin. Puro awayan. Hanapan ng dumi. Hanapan ng uling ng muka. Ang daming namamatay, ang daming naghihirap, yan ang ginagawa nyo araw-araw. Parang propaganda. Dapat ang media, huwag nyo nang ipalabas yan. Dahil nakikita natin puro away. Dapat dito pagmamahalan at this point in time.
Pagmahalin nyo kapwa nyo Pilipino. Ang wawawin ng ginagawa, yan. Ito pong video papakita ko sa inyo. Ito po ang buhay ko. Ito po ang buhay namin. Ito po ang buhay ng bawat Pilipino. Panoodin niyo po ito. 6 years na kitang kilala at 6 years ago nag-meet tayo at nag-umpisa ang ating pagmamahalan. And hopefully, mas matagal pa tayo magiging magkasama. I love you, Will. I'd like you to continue to love and support your own gens who have been so loyal to you for the past years, and as well as the crew and support who have been there all throughout your career, that they continue to be supportive of you, and hopefully you will do the same, that you support them all the way. Bilib na bilib ako sa iyo because you're not only a creative genius, but you also have a very strong work ethic. Pero pinakabilib ako sa iyo dahil mapagmahal ka at mapagbigay lalo na sa mga nangangailangan. Maraming nagsasabi na they're proud to be a kapuso, but in your case, we're proud that you're a kapuso. Ang programa ni Willie na Wawawin sa Channel 7 ay nananatiling number 1. Dahil hindi lamang na magaling siyang TV host, kung hindi ang kanyang programa ay nakakatulong sa mga nangangailangan. Our partnership is growing stronger. God bless you. Sa 14-kilometer danger zone sa gitna ng patuloy na banta ng malakas na pagsabog ng Bulkang Taal. Napaka-special po ng araw to dahil gusto ko lang pambatiin ang sarili ko ng isang maligayang kaarawan, really. Itong special na araw na to, hindi po ako magsasaya. Yung pong mga nangangailangan ng kasiyahan. Malasakit, pag-asa, at pagmamahal. Nandito po ang 1 milyon cash. Maraming salamat. Grabe, Will.
Win, maraming salamat po. Lord, salamat po. Kuya Will, maraming salamat po. Meron na po ang bahay! Live tayo through Twitter, YouTube, Facebook, at sa GMA7 dito sa Wawawin Tutok Tuwin! 10,000! Guwapo ka rin! Dahil dyan, dahil sinabi mong guwapo ako, 10,000! Ramdam ko ang pangangailangan mo. Ramdam ko yung hirap ng buhay mo. Pinagdaanan ko din yan sa buhay mo. Kaisa niyo ako sa ano nararamdaman mo. Hindi ko nakakalimutan yung mga masa, yung mga mahihirap. Inangat niyo ako. Kung ano meron ako, galing din po sa inyo. Kaya maraming salamat. Salamat, Kevin! Mabuhay ka! Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to, mga driver po. Maraming salamat po sa Wawawi. Mabuhay ang mga dakilang jeepney driver! Kuya Billy, nakikiusap ako sa inyo. Lahat hindi kami mabubuhay dahil ang aming mga tinanim na ubos. Kailan pa kami mapagkakain. Nagtutugong puso ko sa mga nakikita kong tahanan nyo. Hindi naman
po pwede matutulog lang ako na may nakikiusap na tulungan kayo. Ang bibigay ko sa dito sa Catanduanes, 5 milyon! Kayo, mahalaga para sa programang yun. Maraming po salamat. Thank you, Kuya Will! Ito'y pagbibigay, pagmamahal sa ating mga kababayan, kasiyahan at sa konting tulong na abot kayo namin. Maraming salamat Kuya Will dahil nandyan ka na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Ngayon po, nandito kami sa libingan ng patay. Thank you po. God bless po sa inyo. Sa programa niyo po. Maraming salamat po. Pagpalain pa po kayo ng Diyos sa kabutihan po na ginagawa niyo po sa maraming tao. Lalo na po sa mga kababayan po natin. 11 years old ka lang? Opo, kasi po, may sakit po akong leukemia. Sana po mapagaling niya na po ako. Sa pamili po ng mga po. Hindi po kasi mahihirap ako na po sa akin eh. Ito 100,000 para sa'yo. Padadala ko ito bukas kaagad. Ano po, yung 130,000. Maraming salamat po kasi po nakakabili na po ako ng gamot ko. Kuya Will, nagda-dialysis po kasi ako. Ilang taon ka na ba? 14 po. 4 years old po ako nung nag-start po yung sakit ko po. Bibigyan na kita ng 100,000. Thank you po. Totoo nga po, may tutok to eh. Naniniwala na ako na marami kayo natutulungan. Hindi ko talaga kayo kinulog kayo na langit sa amin. Mahihirap. Yung maraming salamat po, Will. Naging instrumento po kayo ng Panginoon.
Yan po ang aking inspirasyon, yan po ang aking buhay. Hindi ko yan pagpapalit kahit na anong pwesto sa gobyerno. Ito pong COC na to, ito po ang certificate of my contract dito po sa GMA. I've already signed a contract para magtuloy-tuloy po ang programang Wawawin. Ito pong programang ito, magtutuloy-tuloy hanggat kaya ko po magpasaya at magbigay ng tulong sa inyo. Gusto kong kantahin itong kantang to dahil sabi ko kay Benny, gawa mo ako ng isang kanta na kung wala na ako sa mundo, ito'y pasasalamat ko sa kanila. Ito pong kantay para sa inyo lahat. Sana'y malaman nyo mula sa puso ko, kayo ang buhay at pag-ibig ko. Nang dahil sa inyo, ako'y naririto, naging makulay ang aking mundo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko, ganyan ang pagmamahal na inaalay ko. Di ko kayang mawalay minsan sa piling nyo, kayo ay mahal ko. Sa araw-araw ay kayo ang iniisip ko, puso'y nananabik na laging makapiling ko. Salamat sa lahat, salamat sa inyo. Di ko naisip na kayo ay darating upang ang buhay ko ay magningning. Kahit kailan pa man ako'y naririto, ang puso ay bukas para sa inyo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko, ganyan ang pagmamahal na inaalay ko. Di ko kayang mawalay minsan sa piling nyo, kayo ay mahal ko. Sa araw-araw ay kayo ang iniisip ko, puso'y nananabik na laging makapiling ko. Salamat sa lahat, salamat sa inyo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko, ganyan ang pagmamahal na inaalay ko. Di ko kayang mawalay minsan sa piling nyo, kayo ay mahal ko. Sa araw-araw ay kayo ang iniisip ko, puso'y nananabik na laging makapiling ko. Salamat sa lahat, salamat sa inyo. Sa araw pong ito, tuloy-tuloy pa rin po ang Wawin. Hindi ko po kailangan kumandidato.
Hindi ko po kailangang manalo. Ang kailangan ko ay makasama kayo. Dahil sa puso ko, sa isip ko, dapat laging ang mga Pilipino, kayo ang panalo. Ang programang ito na Wawawin, ginawa para po sa inyo. Hindi po ito programa para lang mag-rate. Hindi ito programa para kami kumita. Ito pong programang to ang magbibigay po ng saya, tulong at pag-asa. Ako po, si Wilfredo Revillame, manunumpa sa inyo. Dito lang ako sa Wawawin para magsilbi sa inyo. Tuloy-tuloy lang po ang Wawawin. GMA Management, Attorney Gosson, Mr. Duabit, Mr. Philip Yalong, Mr. Joey Abacan, Ms. Annette Gosson. Sa lahat po, nakasama ko dito sa GMA, tinanggap niyo ako ng bukas sa inyong kalooban. Sobrang atom na atom ako dito. Wala ako naging problema for almost 7 years. Dahil nararamdaman ko ang pagmamahal niyo sa akin, ganoon din naman ako sa bawat kasama ko dito sa Kapuso Channel. Maraming salamat. Tandaan niyo po, kayo ang number 1 sa amin dito sa GMA 7. Kayo ang bida sa programang ito at sa GMA. Kaya ang Wawawin, tuloy pa rin! Mula Ilaga hanggang Kanluran, hanggang sa timog at silangan, sa bawat sulok ng mundo, halina at magsama-sama tayo. Sa kasiyahan at papremyo, siguradong wala kang talo. Hangad namin ang kayo'y manahalo, para mabago namin ang buhay nyo. Buhay nyo. Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay, ang saya at pag-asa na inyong hinihintay. Wawawin ang lahat, ito'y wala lang papantay. Wawawin, wawawin. Kaibigan o kapatiran, tayo ang tunay na kapuso. Ang programang tutulong sa bayan, kahit nasaan dako ka man. Ano man ang kulay, ano man ang lahi, dito sa amin kayo'y ngingiti. Saya'y walang humpay palagi, dahil dito kayo ang bida lagi. Wawawin! Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay, ng saya at pag-asa na inyong hinihintay. Wawawin ang lahat, dito'y wala nang papantay. Wawawin! Wawawin! Wawawin ang lahat mula noon hanggang ngayon, kahit anong pagsubok ang dalalang ng panahon. Wawawin ang lahat ng ating isigaw ngayon. Wawawin! 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 Tuloy-tuloy lang po. So, maraming salamat, Senator Bongo, mahal na Pangulo, dahil naintindihan niyo po ang aking desisyon. Gusto ko lang po magpasalamat again, Mr. President, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil sinabi ko po sa inyo, hindi ko pa po kaya, hindi pa po ako handa. Darating din po ang panahon, pag ako po'y handa na at kaya ko nang gumawa ng batas sa ating mga kababayan, ako po ay handa ng tumakbo para sa posisyon. Pero sa ngayon po, hindi ko po kailangan kumandidato, hindi ko kailangan manalo, at hindi ko po kailangan ng kahit na anong pwesto. Hindi ko kailangan ng kahit na anong power, dahil kayo nagbibigay ng lakas sa aking buhay. Dahil sa puso ko, kayo ang bida at dapat kayo ang laging panalo dito sa
Wawawin! Wawawin ang